Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay December 27, 2024. Ilang araw na lang. Bagong taon na. At ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Handang-handa na ba ang pang medianoche? Kasi marami po ang naghahanda na talaga para sa ating sa celebrate ng bagong taon. Excited na para sa 2025. Pero bago po mag 2025, paalala natin sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga property owners o kaya naman ay yung in charge sa property, real property ng iba. Take note po meron pong 20% discount hanggang December 31, 2024. Sa avail of the discount plus, meron pa rin pong amnesty sa Amilyar. Usapang Legal. Pero bago po natin pag-usapan ang tungkol sa Amilyar, pag-uusapan po muna natin ang tungkol sa lagay ng panahon dahil maulan-ulan. Kumusta po ang lagay ng panahon, Miss Veronica Torres ng DOST Pag-asa? Magandang gabi po, ma'am, at Happy New Year po sa inyo. Magandang gabi din sa inyo at Happy New Year, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. So, sa kasalukuyan nga, inaasahan natin na magiging maulan, mga kalat-kalat ito at may mga kasamang thunderstorms sa Mindanao, Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Quezon. Shearline naman ang magdadala ng paulan at may mga isolated na mga thunderstorms sa Cagayan, Apayao at Isabela. Para naman sa Batanes at Babuyan Islands, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga localized thunderstorms. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo kabilang ng Metro Manila, kung saan may mga inaasahan lang tayo may hinang pagulan o hindi kaya mga localized thunderstorms. Meron din tayo nakataas na gale warning sa seaboard ng Northern Luzon, kaya kung maaari huwag mo nang pumalaot sa lugar na iyon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan nga Ma'am Veronica, kumusta po yung si Tropical Depression Romina? Si Romina po ay malayo na po sa atin at kung hindi po nagkakamali, wala na siya sa ating Tropical Cyclone Information Domain at wala nang epekto sa kahit anong parte natin. Pero hanggang kailan po ito mga pag-ulan-ulan na nararanasan natin? Hanggang New Year na ba ito? Sa ngayon, nakikita natin na more on sa may Northern Luzon, posible shearline yung makaapekto. And then sa Eastern Visayas at Mindanao, posible sa Disperas, maging maulan pa rin dahil naman sa ITCZ. Ay, paano na lang mga paputok? Yun nga po. Although bawal yun di ba? Although sa atin sa Metro Manila magandang panahon naman, pero nakakalungkot lang sa ilang parte ng ating bansa ay magiging maulan at mahirap magbiyahe-biyahe kapag maulan. Ay, oo, tama. Pero kayo po sa Pag-asa, kayo ba ay nag-observe ng holiday o naka-duty pa rin? May naka-duty pa rin po, although may mga ibang naka-off, may mga naka-duty pa rin naman po. Kaya pwede po kayong tumawag 24 oras kahit may holiday. Okay, thank you very much, Ma'am Veronica Torres. And of course, Happy New Year po sa inyo. Happy New Year! Usapang Legal. Ayan, medyo maulan-ulan po ang bagong taon or hanggang sa bagong taon. Kaya yung mga magbabiyahe, lalo na yung mga nakamotor, mag-iingat po kayo dahil madulas po ang daan. At ingat-ingat, doble ingat po tayo, triple ingat. Usapang Legal. Anyway, balik po tayo sa ating topic for tonight dahil pag-uusapan po natin, napaka-relevant dahil meron pa po tayong ilang araw para sa pagbabayad ng ating amilyar, Yun pong real property tax, yung mga adulting dyan. 'Di ba? Kasi yung iba, kagaya ng nag-texter natin dito, sabi niya, attorney, for first time or new owner lang po ako ng property, Congratulations sa iyo. Kaya nagtatanong siya tungkol sa amilyar. Ayan. So, kaya naman, if you have questions po, 0919-282-6485, binabasa ko po ang inyong mga mensahe dyan. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream, gayon din sa DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. As live po tayo dyan sa mga binanggit kong
social media platforms. Usapang Legal. Ayan. So, umpisa na po natin ang ating talakayan. So, ang tinatalakay po natin yung amnesty sa amilyar. No? Baka magtataka po kayo, parang nagkaroon ng amnesty. Meron po kasing Republic Act 12001. Ito po yung RP VARA. Ano ba yung RP VARA? Real Property Valuation and Assessment Reform Act. No? Bagaman at ang primary goal po nitong batas na ito ay ang utusan o bigyan ng responsibilidad ang ating Bureau of Internal Revenue, gayon din ang mga assessors, no, ng mga LGUs para tingnan muli, silipin, reviewin, no, yung valuation at magkaroon ng panibagong schedule of market valuation ng ating property. Usapang Legal. Ibig pong sabihin, no, kung titingnan po ninyo yung inyong tax declaration, di ba? Napakamura ng halaga sa tax declaration compared doon sa titingnan natin kung titingnan natin yung fair market value o kaya naman ay yung zonal valuation. Bakit, no? Kasi po hindi updated yung pagre-review ng halaga ng ating propriedad. Although maganda po ito in terms of payment of taxes, pero kapag ka po nagkabentaan, mura po ang value ng property natin. Usapang Legal. Kaya nga po dito sa RP VARA, yung RA 12001, inaatasan ang BIR at ang mga assessors na pagtulungan, no, within 2 years from the effectivity of this act. Ito po ay naging batas June 13, 2024, no? So may 2 taon para reviewin ang lahat ng valuation ng ating mga lupain, ng ating mga properties, including yung ating mga improvements on properties, no? Para tingnan po ito. So kung pagka nagkaganoon, malamang sa malamang magdoble, magtriple ang value ng property ninyo. Usapang Legal. The disadvantage is kapag ka po nagbayad ng amilyar sa mga susunod na taon, malamang mas malaki ang babayaran dahil, no, if within NCR ang ating property ay di po ba nasa 2%, no, ng value ng property ang ating amilyar. Kapag ka po nasa probinsya, 1% ang ating binabayaran na amilyar or real property tax. Usapang Legal. Pero ang kaakibat po, no, kakambal po or idinagdag na probisyon doon sa RP VARA, yung RA 12001, ay yun pong real property tax amnesty. Anong ibig sabihin nito? No? Yun pong merong hindi nababayaran na amilyar. Hindi po ba 2% per month, no? Ang penalty, no, ng hindi pagbabayad on time, malaki pong bagay, no, itong amnesty na isinasaad sa RA 12001. Usapang Legal. At yan po ang tatalakayin natin tonight. Yan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Marcelo M. Sabi niya, happy long weekend. Hindi po ako long weekend dahil nandito po ako sa Lunes. Nandito rin po ako sa Wednesday. No? So tuloy-tuloy po ang ating pagpaprograma. Happy long weekend daw. Sabi niya, I hope you will have quality time with loved ones in your family come New Year 2025. Oo nga, dapat sulitin natin, ano, dahil hindi natin alam ang panahon. Hindi rin natin alam ang buhay. Magandang gabi sa iyo, Aunt May, at Merry Christmas and a Happy New Year sa iyo, Miss Joy Garimbao at Dennis Bonagua. Magandang gabi sa iyo and God bless you too. Usapang Legal. Happy New Year din sa iyo, Willie Relador, Cora Caburao dyan sa Suwal, Pangasinan, si Beto Santos, magandang gabi po, Jerry Sumagisay, Mirna de la Cruz, Kenneth Arevalo, Ivy Gutierrez, at hindi mawawala kay El Enriquez na bumabati ng happy 4th birthday sa kanyang pamangkin na si Nihan Enriquez. So magandang gabi sa iyo dyan sa Hong Kong, Miss Gael, at happy birthday dyan sa pamangkin mong si
si Nihan Enriquez. Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan. Magandang gabi po sa inyo. Jerry Sumagaysay. Gayon din, Kalmanor, ang tagal mong nawala. Natatandaan ko pa yung mga regular na nagme-message sa atin. So magandang gabi. Attorney, magkaiba po ba ang taxing power and jurisdiction ng city and municipalities with regard sa pagbabayad ng RPT? Kasi sa mga city, pwede ka mag-advance ng payment up to 5 years. Whereas sa mga municipalities is 1 to 2 years ka lang pwede mag-advance. Ayan, sasagutin natin mamaya. Maricor Angeles, gayon din sa iyo. Evitz Escueta, dyan sa Santa Cruz, Laguna. Mga taga Santa Cruz, magandang gabi po sa inyo. Jerry Cabral ng Occidental Mindoro. Tita Ami Miraflor Garcia, si Tita Ami nagbayad ng amilyar noong pang Oktubre. Ay, ang galing naman. Mga taga Angeles City, Calmanor, Cherry Tarayo sa Lopez, Quezon. Corazon Buhain at Mirna de la Cruz, Apolinario Castillo. Ang tagal yung nawala, Sir Apolinario. Magandang gabi din sa iyo at Happy New Year, Ma'am Irene Almodovar, Mami Belen Rivera, Josephine Garimbao, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabii, Star Between sa Sweden, Roxanne Costo, Donna Bell, Itaralde, magandang gabi sa iyo, at Jericho Ferrer. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Siyempre, nanunood din po sa atin sa ating DZRH, palipat-lipat po ako sa mga pages. DZRH News Television, Michael Manalo at Kenneth Arevalo, Grace Recta, and si Mirna de la Cruz. Maraming salamat po sa pagtutok at sana po ay may maiambag tayo sa inyong kaalaman tonight. Plus of course, no, ma-encourage kayo na makapagbayad at maka-avail nitong amnesty o kung hindi man nitong discount na ibinibigay po kapag kayo ay magbabayad ng mas maaga. Usapang Legal. Naka-avail po ako nitong 20% discount dahil dyan sa Parana Q, no, ay meron pong 20% discount kung magbabayad bago matapos ang taon. At take note kasi 'di ba pag pupunta kayo doon sa sa City Hall, no, magkakadikit lang naman kasi itong mga pupuntahan nakadikit lang po ito sa City Hall, yung City Assessor's Office. Kapag ka pupunta ka dyan, napakahirap mag-park. Hindi po ba kailangan may sarili kang driver? Wala po akong driver. Ako po ang driver ng sarili ko, no? O kaya naman, kung magkukommute ako, baka mawala naman ako. No? So, kapag ka po magbabayad kayo ng mas maaga, pwede po yung 20% discount, ang sabi po sa Parañaque, and I'm sure sa inyo pong mga lugar ganyan din. Pero dito po sa Parañaque, available po doon, meron po silang online payment scheme. Anong ibig sabihin nito? Hindi na ninyo kailangan pang pumunta, no, sa City Assessor's Office, no, para makapagbayad. Pwede po kayong mag-request, no, ng inyong billing statement sa pamamagitan ng pagpo-provide ng tax declaration number. Pagkatapos i-forward po, ibabalik po nila sa inyo yung assessment, no, yung billing statement, at meron pong option doon, pay, no. Pwede pong magbayad via bank transfer or yung ating mga money app. Pinapayagan po, 25 pesos lang yung charge, hindi ka napipila, at ipapadala din sa inyo ang resibo. Hindi po ba magandang option ito? Usapang Legal. Alex Adaundo, magandang gabi sa iyo. I hope I got it right. Magandang gabi din sa iyo. June Agalot, magandang gabi. Diyan sa Cagayan, magandang gabi po sa inyo at Happy New Year sa Agalot family diyan sa Gumaruweng, Piat, Cagayan. Magandang gabi. At Ivy Gutierrez, si abi ni Ivy Gutierrez diyan sa Tayug, pag advance payment 20% discount din. That's good news, so let's avail of that. Ray Barile, magandang gabi. At Nato Nakase, Happy New Year po sa inyo. Usapang Legal. Gayon din sa iyo, Roxanne Costo. Yan. Meron pa mga ibang nanunood sa atin. Babanggitin natin ang inyong mga pangalan later. Si Joy Bumanglag, magandang gabi. At Merry Christmas po sa inyo. Magbabalik pa ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco, ang inyong lingkod. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa
amnesty sa amilyar o yung tinatawag nating real property tax, no? Dati po, no, ang pagbibigay ng amnestiya sa amilyar dahil ito po ay buwis na ipinapataw ng local government units. Dati, no, yun pong pagbibigay ng amnestiya ay depende sa konseho or depende sa local government unit. Kasi meron din pong kapangyarihan yung mga LGU sa pamamagitan po ng konseho. Sila po yung nag-enact ng ordinance para magbigay ng amnesty sa pagbabayad ng amilyar. Pero dahil po dito sa RA 12001, although ang primary purpose po nito ay re-evaluation and reassessment of our properties, meron po sa Article 30 na nagsasabi na yun pong real property tax ay magbibigay ng amnestiya ng hanggang 2 taon. Ay, ibig sabihin, within 2 years from the effectivity of the law ay pwedeng i-avail yung amnesty. Pero, ang sinasabi po doon sa batas ay ito po ay magte-take effect yung amnesty hanggang hanggang sa effectivity or yung lahat ng amilyar na due bago nag-take effect itong batas na ito. So, anong ibig sabihin nito? Usapang Legal. Ibig pong sabihin, ang kino-cover lamang ng amilyar dito sa RP Vara ay yung mga amilyar na due or overdue na hanggang July 10, 2024 kung kailan nag-take effect itong batas na ito. This is after the publication nitong RA 12001 sa Official Gazette or sa Newspaper of General Circulation. Ibig sabihin po, umaandar ulit yung nag-uumpisa ulit yung penalties na 2% per month simula July 11, 2024 pabago, no? So ibig sabihin po meron pa ring penalty kung hindi ninyo na-settle. Usapa. Although ang sinasabi po ng batas, we have until 2 years from the effectivity of this act to settle our amilyar na walang interest hanggang doon sa July 10, 2024. Pero swerte ang mga taga Maynila, Itong hindi po buong Metro Manila ito lang Manila dahil meron pong isang ordinansa na ipinasa ang konseho na sasaklawin o ini-extend po ng Metro ng Manila ang amnestiya sa amilyar hanggang December 31, 2024. Kaya yung mga taga Maynila dyan, congratulations, i-avail na po ninyo ito. Usapang Legal. Ibig pong sabihin, kung magbabayad kayo hanggang December 31, yun pong lahat ng yun. Mula nung hindi pa kayo nakababayad, kung halimbawa nakailang taon na kayo na hindi nagbabayad, sasaklawin po nitong amnesty. Babayaran nyo lang yung assessment without the penalties. Usapang Legal. O diba good news ito? Kaya yung mga nasa konseho dyan, baka naman po ito ay pwede ninyong ipapasko sa ating mga kababayan, no? Baka gusto nyong i-extend hanggang December 31. Kasi, lalong-lalo dyan sa Buena Vista, Marinduque, yung mga nasa konseho dyan, baka naman po pwede ninyong ipapasko sa ating mga kababayan, yung mga LGUs dyan. Meron pa po kayong ilang araw, di po ba? Usapang Legal. Abay, malaki-laki din po. Although, yun pong 20% by the way. So, dalawa po ang pinag-uusapan natin Maliban doon sa amnesty, meron pa pong discount or although hindi na po kasali sa discount yung overdue na, Ang discount lang yung prospective application. Ibig sabihin, yung magbabayad para sa 2025, kung babayaran na ninyo bago magkatapusan, subject ito sa diskwento. Although sa Pasay po parang 10% lamang ang diskwento kasi depende po ito sa konseho, Kung nag-enact ng ordinansa ang inyong syudad o munisipyo na nagbibigay ng hanggang 20% kasi sa local government code, pinahihintulutan po ang LGU na magbigay ng hanggang 20%. Bagaman at hindi po lahat ng syudad o munisipyo ay nagbibigay ng sagad sa 20%. Sa Parañaque, hanggang December 31, merong 20%. Ang sabi ni
Miss Ivy Gutierrez, hanggang 20% din para sa magbabayad hanggang December 31 dito sa Tayug, Pangasinan, which is good. Usapang Legal. Sa Pasay ay mas mababa po, no? May depende po. So alamin po ninyo sa inyong lugar kung hanggang ilang porsyento ang diskwento para sa mga magbabayad ng mas maaga. Usapang Legal. Ayan. So, so again, let's take advantage doon sa nakasaad sa local government code at sa enacted ordinance na nagbibigay ng discount. Pero kung hindi man kayo or tayo maka-avail ng discount, at least doon sa mga hindi natin nabayaran nitong mga nagdaang taon na real property tax, ay ang babayaran na lang natin ay yung basic at hindi na tayo magbabayad ng interest and penalties. Usapang Legal. Magandang gabi po sa iyo, Jinky Parle Andrade, dyan sa Santa Cruz ba kayo, Jinky? Alan Evaristo, magandang gabi po sa inyo, at Miss Cherry Terayo. Yung tax declaration po ba pwedeng magkaroon ang bawat anak ng nag-apply sa lupang timber ng mga timberland? Kasi yung tinatayuan po kasi namin, almost 30 years na sa biyanan ko at Mr. ko na nagpatuloy. Di na kasi kaya ng biyanan ko magtanim. Pupunta po yung mga apo at naghahabol sila sa lupa at sinasabi na may kanya-kanya daw tax declaration, pero hindi naman niya binubuwisan. Ayan. Actually, ito pong timberland, hindi po ito dapat na nabibigyan ng tax declaration because ito po ay hindi alienable at hindi disposable. Kaya nakagugulat. In fact, ang sinasabi po nila, oy, yung mga ganyan, kapag ka-inisyuhan niya ng tax declaration, ay pwede managot yung mga nasa assessor's office. Usapang Legal. Yun po ang sinasabi ng batas. I don't know kung ano. Baka naman sa improvements, meron kayong mga inilagay na mga, kasi binubuwisan din po, di ba, yung crops, Yun, bawa, tinaniman yun ng mga puno na naging, say for example, yung mga nyog, di ba, binubuwisan din po yun. Baka doon po nag-a-apply. Pero yung lupa mismo, tax declaration on the lupa, ay baka po may pagkakamali. Usapang Legal. Lorena Castañeto, magandang gabi sa iyo and Happy New Year. Yung question po kanina ni Cal Manwar na tungkol doon sa city at municipal assessor, kung mataas sabi niya, nalaglag, if ever mataas ang nalagay na assessed value which resulted to higher, pwede din po ba mag-appeal or motion sa city or municipal assessor's office if ever mataas ang nilagay na assessed value which resulted to higher RPT? Ayan. Yan. Yung question pa kanina ni Ms. Calmanwar ay Ms. ba o Mr. yung tungkol sa power and jurisdiction ng city and municipality sa pagbabayad ng real property tax. Actually, marami po ang nagbibigay ng pagkakataon na magbayad ng, say for example, ng advance, Ang problema lang po, kaya yung iba hindi pumapayag na more than 3 years kasi meron pong mandato sa batas, na nagsasabi na dapat ay magkaroon ng reassessment and re-evaluation of your property kada 3 taon. Kaya hindi po nila pinapayagan or yung iba po na hindi sila nagbibigay ng masyadong advance or hindi nila inaalaw yung masyadong advance sa pagbabayad ng amilyar. Usapang Wala naman pong nakasaad doon na hanggang ganito lang. Kaya lang kasi for practicality, nagkaroon po ng reassessment at tumaas ang valuation ng inyong property, so kulang yung ibabayad ninyo. Yun. Usapang Legal. Good evening po, sabi ni si Joven Barikit. Sabi niya, paano po ba malalaman kung sino ang tunay na may-ari ng lupa? Pagkakaalam ko, ilang taon na daw na di nababayaran ng buwis. Kanino po ba kami dapat lumapit? Unang-una, pwede po ninyong i-check sa Registry of Deeds kung sino ang nagmamay-ari ng lupang ito. Pangalawa, pwede din kayo magtanong-tanong sa barangay although hindi ito 100% na reliable. At pwede syempre doon sa assessor's office. Although, di ba, yun pong pagdedeklara for tax purposes ay hindi siya total proof or hindi siya competent proof of ownership because
Maari pong magkaroon ng tax declaration ng ibang tao sa property. So ang pinaka-indefeasible unless matalo po ng isang matibay na patunay na nagkaroon ng fraud, yun pong title ng property, which is in the possession. Yung isang kopya na dun sa may-ari at yung pangalawa nandoon po sa Register of Deeds. Usapang Legal! Ayan. So, doon po sa RP Vara, no, every 3 years magkakaroon po ng general revision ng property assessment and classification, no? Kaya magkakaroon po ng updating. So, malamang 'yan kung hindi na kung hindi na po ito halimbawa agricultural land at hindi na suitable for agricultural purposes, no? Ay malamang, no? Magkaroon ng matingnan din, no, yung status ng lupa kung fit pa siya for agricultural purposes, at yung iba maaring mag-apply, no. This will support yung application for conversion from agricultural to residential to commercial or industrial land. Usapang Legal! Marami palang mga questions. Ang pagkakaalam po namin, attorney, kamag-anak po nila yung nasa assessor's office. Ay, iba pong usapan yan, ma'am. No? Okay, so dakuan po natin yung mga, again, ang basehan po ng amilyar ay according to doon sa value ng property na nakalagay doon sa inyong tax declaration. Kasi di ba, dati po tinalakay natin in the past, previous days lang, last week siguro to, tinalakay po natin yung tungkol sa zonal valuation, market valuation, at assessed value. Yung assessed value, yun po yung nakasaad doon sa ating tax declaration. Yung zonal valuation, yun naman po ay nakikita natin doon sa RDO or Revenue District Office, no, kanya-kanya pong value ito, halaga ito, depende sa lokasyon, depende sa classification ng property. Kung malapit sa kalsada, mas mahal. Kung halimbawa po ito ay may road network, bagaman or may barangay road, no, bagaman at ito ay classified na agricultural land, mas malaki ang value kumpara doon sa mga nasa looban at walang sariling daanan o walang kalsada. Usapang Legal! So, yung zonal valuation po ay ayon sa pag-assess ng BIR at meron pong website para dito, ang BIR, hahanapin. Hindi po para-pareho ang zonal valuation, ha? No? Kahit pa halimbawa parehong classified as agricultural land, parehong classified as commercial land, magkakaiba rin po kahit pa pare-pareho ang classification because marami pong factors na factors na ikinukonsider ang ating gobyerno pagdating dito. So market value, yung market value po ay based doon sa mga factors ng land improvement, infrastructure, kung may malapit na road network, kung merong malapit na simbahan, merong palengke, merong mall, merong eskwelahan, o kung ano pa mang mga improvements sa area, dun sa vicinity. Kasi nagmamatter din po ito. Usapang Legal! And again, yung assessed value, yun po yung schedule ng market value as determined by the local assessor for purposes of real property taxation. Kaya po kung mapapansin ninyo, mababa ang value pagdating doon sa tax declaration pero mataas ang value doon sa zonal valuation, no? Yung zonal valuation, yun po yung nasa gitna-gitna, no? Pinakamababa yung assessed value dahil yun po ay yung basehan ng ating real property tax. Yung zonal valuation, yun po yung binabayaran natin sa BIR kung halimbawa yun po yung basihan ng ating tax, no? Kung magbabayad tayo ng capital gains tax, estate tax, ano pa ba, anumang mga transactions natin, no? Basta ito po ay imposed by the national government through the BIR. At yung market value, syempre, yung kalakaran ng bentahan sa ating lugar. Usapang Legal! Okay, may mga questions dito. Okay, tingnan po natin.
Sabi niya, thank you po attorney sa good news na ito para sa mga hirap magbayad ng tax arrears. Ang taas po ng interest and penalties. Pero ito po ba ay sa buong Pilipinas o sa piling lugar lang? Kasi po, di ba, depende po sa LGU. Usapang Legal. Under ordinary times, depende po sa LGU. Pero with RP VARA, yung RA 12001, nationwide po ang implementasyon ng Real Property Tax Amnesty. Pero again, hanggang July 10, 2024 po, yung sinasaklaw, no, yung mga unpaid taxes unpaid real property tax natin, unless of course ang inyo pong munisipyo or syudad ay mag-enact ng sariling ordinansa na nagpapalawig ng coverage nito. In which case, diyan po sa Maynila, no, hanggang December 31, 2024, yung kino-cover po nitong Real Property Tax Amnesty. So say for example, hindi pa rin tayo nakakababayad hanggang sa ngayon, no? Ibig pong sabihin yun pong kung halimbawa ako sa Benavista Marinduque, ako ang magbabayad at walang ganoong batas ng ganoong ordinansa kagaya ng sa Maynila, may magpe-penalty ako doon sa mga hindi ko pa nababayaran mula July 11 hanggang December 31 o kung kailan man ako magbabayad. But kung sa Maynila ka, yung gap na yun ay kasama na sa walang penalty, no? Ayon po doon sa kanilang ordinansa. Usapang Legal. Attorney, tama po ba ang intindi ko? Magbabayad pa din po ng amilyar. Pero kung yung may-ari hindi pa nakakabayad ng real property tax at delinquent na at gustong bayaran, bale ang babayaran na lang po nila ay yung mismong RPT, tanggal na ang penalties. Tama po ba ako? Tama po kayo. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez, and Happy New Year. Okay, Ramil, Attorney God PM, hindi po kami nakapagbayad since my mom passed away in 2013 kasi nasa abroad po ako. Ngayon po na may amnesty na, yung tinatawag na 10 years back, sabi ng employees ng munisipyo, wala na daw po yun. Saka, bakit 10 years? Okay. Usapang Legal. Alam niyo po kasi, no, sa ilalim po ng batas, ang local government unit ay hanggang 5 taon ang pwedeng i-cover ng kanilang koleksyon. Meron pong tinatawag na prescription. Kapag ka po lumagpas ng 5 taon, no, yung pang-6, pang-7, pang-8 taon, no, o pang ilang taon pa yan for as long as hindi pa po na-foreclose o hindi pa po na nagkakaroon ng levy, no, ng notice of delinquency sa inyong property. Yun pong mga previous na yun na ay hindi na po yun sisingilin at ang i-cover lang ay hanggang 5 taon. Yun po ay ayon sa ating local government code, sections 194 at saka sections 194 and section 270 ng ating local government code. Ibig pong sabihin, hanggang 5 taon lang yung pwedeng makolekta. Kapag ka po nagkaroon ng failure ang assessor's office to collect, no, ng lagpas ng 5 taon, hindi na po masasakop yung pang-6, pang-7, pang-8 o pang-ilan man yan. Usapang Legal. Pero, meron pong pero. Kung halimbawa po, meron po kasing mga kondisyon, no, or hindi kasali doon sa mag-i-enjoy sa 5 taon na yun. Kasi kung halimbawa po kayo ay nasa ibang bansa, o kaya naman ay prevented, no, yung local government, yung treasurer na makapagbigay ng assessment of collection at saka yung nagkaroon ng request for reinvestigation, no, dahil merong pagkakamali o kaya nag-execute ng waiver bago pa mag-expire yung period, yung 5 years, hanggang 10 taon po. Kasama na po dyan kung nasa ibang bansa yung taxpayer, yung may-ari ng property. So sa kaso po ninyo, pasok pa rin po yung 10 taon dahil nga po nasa ibang bansa kayo. Lalo na kapag sinabi nyo, ay nasa ibang bansa po ako o di ba? Halatang halata, no? Hanggang 10 taon ang babayaran po ninyo. Pero lagpas 10 taon, hindi na po kasali yun. Usapang Legal.
Maganda po ang amnesty ng amilyar ng lupa. Sana po i-extend din ang amnesty ng estate tax. Yung estate tax po, no? Ibang usapin naman po yun, no? Dahil yung estate tax para po doon sa mga unsettled na estate. So, kagaya po nitong nagtanong tungkol doon sa ang tawag, yung kanina, yung tungkol sa hindi raw nababayaran, no, since the mom passed away, no. Kung halimbawa po dalawang usapin ito, yung estate tax at saka yung amilyar, real property tax. Magkaiba po yung amilyar at the estate tax, ha. Yun pong estate tax ay binabayaran or buwis na ipinapataw sa pribilehiyo or karapatan ng may-ari ng property na mailipat ang kanyang mga naipundar sa kanyang mga tagapagmana kapag siya ay namatay na. Itong real property tax, binabayaran po ito taon-taon. In short, no, yun pong estate tax ay once, no, lamang binabayaran, no. Ibig sabihin po kung nailipat, kung may namatay, saka lang po nagkakaroon ng estate tax on the property. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo. Jim Ferrer, magandang gabi. Ask ko lang po, yung agricultural to residential, paano po ang gagawin? Meron po tayong previous discussion sa Dos Compañeras, medyo matagal-tagal na ito, tungkol sa conversion from agricultural to residential area, no? So, to residential land. Dumadaan po ito sa medyo may haba-habang proseso. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Emil Ramos. Nice to see you again, Attorney Rina Seco. Naka-Signal TV ako sa bahay. Oo. Hindi kasi, hayaan nyo na po kung anong itsura ko. Hindi naman po importante kung anong itsura to ako. Ang importante lang po, tama yung sinasabi ko sa inyo. Ano po? Usapang Legal. Okay, so Jim Ferrer, hayaan mo't mag-episode ulit tayo dyan ng tungkol sa conversion. Si Sylvia Quirino, magandang gabi, nakikinig sa RH. Babay Puertos, Joseph Abalos, Cherry Terayo, at maraming iba pa. Si Ibeth Jan Divinagracia, sasagutin ko yung question mo sa atin pong pagbabalik. Ganyan din sa'yo, Cora Caburaw, salamat daw sa pagbasa sa kanyang comment. Maraming salamat din po. Usapang Legal. Magbabalik po tayo. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Sabi ni Carmelita Nunez Dalora. Gandang gabi po, Attorney. Bakit ang mahal po ng tax ng bahay, Attorney? Umabot ng 60,000 ang tax ng bahay ko dahil mula tinayo din na bayaran. Ang laki ng tubo. Opo, 6%, 2% nga po per month, no? By the way, hanggang 72% po, kasi ang sinasabi 36 months, no? Maximum ng 36 months. Dahil kapag ka po umabot ng 36 months at hindi kayo nakabayad, meron pong notice of delinquency. At kapag may notice of delinquency, ang kasunod na diyan, notice ng levy. Ano yung levy? Sasabihin po ng gobyerno na amin na ng LGU, amin na ang property mo. Isusubasta namin yan para pambaya doon sa pagkakautang mo sa buwis. Pagkatapos, meron kang isang taon, no? Meron kang isang taon para tubusin ang property mo. At syempre, maliban pa doon sa amilyar na hindi mo nababayaran, pati yung interest, yung expenses doon sa subasta, babayaran mo pa din. Yung administrative expenses, babayaran mo pa din, kaya wag pong paaabutin ng 36 months. Usapang Legal. Ay, naku. Kamski, sabi niyo, paano po kung mali po ang lot number sa deed of sale na nabili ko po siya 9 years ago, kaso patay na po, may-ari yung anak nasa abroad po, paano po kaya mapatituluhan? Please help po. The only remedy is for you to coordinate with the heirs, no? At medyo mahirap nga po kapag kaganyan. Kaya importante, bago pa po mamatay ang isa sa mga partido sa inyong transaksyon, you have to make sure na tama ang lahat
ng detalye dahil yun pong yun pong inyong dokumento kakailangan po ng presensya ng dalawang partido. Usapang Legal. Or Ma'am Kamski, pwede kang pumunta doon sa abogado na nagnotaryo ng inyong dokumento. Bakit? No? Kasi yun pong deed of sale ninyo, pwede pong magkaroon doon ng correction. Kaya lang, somebody has to testify na mayroon po talagang pagkakamali para magkaroon ng sort of addendum, no? Another document saying na may pagkakamali at inaayos. Kaya lang you will need the help of the heirs noong dating nagbenta sa inyo. Usapang Legal. Magandang gabi, Carmelita Nunes de Lora. Ayan. Ito pa yung question kanina. Magandang gabi din sa Sylvia Quirino at Hil Ocampo, Eds Maglakas at Odette Ogsales. Si Joseph Abalos, nanonood sa atin habang bumabiyahe. Ayan. Ano nga ba yung question kanina? Kasi meron pa rin pong nagtatanong. Sabi ni Ibeth John de Vinegracia, sabi niya, yung mana po ng mother namin, wala na pong kinalaman ito sa real property tax. Pero yung mana daw ng mother niya, ayaw ibigay ng kapatid niya kasi po pinarirentahan nila. Ano po ba ang maaari namin gawin? No? Kapag ka po ganito, unang-unang ipadala nyo demand letter para sa settlement ng estate. No? Kasi yun pong settlement ng estate, lalong-lalo na kung ito po ay covered doon sa estate tax amnesty hanggang July 14, 2025 na lamang po ito. Pag lumagpas kayo ng July 14 at hindi kayo nagsettle doon, kahit pa ito sana i-covered, malaki po ang babayaran na penalties, no? Remember, yun pong yung estate yung Marcos estate, kaya po lumobo ng gusto dahil hindi po na-settle yung estate. Ayan. Usapang Legal. Si Ariel, sabi niyang ganun, Attorney, this is po yung owner, 2017, 500,000 lang po ang house and lot. Meron po ba bang babayaran sa estate tax considering 1 million standard deduction under the law? Actually, hindi na po 1 million. Dahil po dun sa train law, yun pong standard deduction ay hanggang 5 million, which is good, di ba? Meron din pong family home na tinatawag, family home deduction na hanggang 10 milyon, pero ito po ay maximum amount na ito, no? Kung ang halaga ng bahay ng family home ay 11 million, yung 1 million doon kasali kasama doon sa bubuwisan. Kung halimbawa 9 million ang value ng bahay, hanggang 9 million yung i-enjoy ninyong deduction for family home. Pero standard po, yung 5 million, hindi na po 1 million ngayon, no? Hindi na rin po ninyo kailangang pakitaan ng resibo doon sa standard deduction. Ayan. Usapang Legal. Daddy Roel Resyo, ang tatay ni Jackie Resyo, magandang gabi po sa inyo. Sabi paano po, attorney, kung sinasabi po ng LGU na wala daw pong amnesty para sa amilyar, ano po ba ang dapat gawin? Pakitaan po ninyo noong nasa Section 30 ng RP VARA, yung Real Property Valuation and Assessment Act, RP VARA. Yun. Republic Act 12001, ipakita po ninyo yung kopya nun. Yan. Usapang Legal. Attorney, hinahabol din po namin ang estate tax amnesty. Hanggang July 14, 2025 na lang, kaya asikasuhin na. Okay, ito pa at attorney, ang sinasabi po ng LGU Caloocan, wala daw po amnesty sa amilyar. Ano po ba ang pwedeng gawin? Aba, hindi po siguro sila familiar dun sa RP VARA. Republic Act 12001, Section 30. Ipakita po ninyo doon. Bakit ganon? Attorney, nagpunta po ako sa City Assessor's Office ng Valenzuela. Ang sabi po sa akin, wala silang alam tungkol sa amnesty. Section 30, Republic Act 12001. Again, yung Republic Act 12001, amnesty sa amilyar, ang kino-cover nito hanggang July 2024,
Pero kung dito po kayo sa Maynila, dahil dun sa ordinansa, hanggang December 31, 2024. Usapang Legal. So ibig pong ang sabi po doon sa RP Vara, pwede po kayong magbayad ng hanggang 2026. Yung na ibig sabihin ko hanggang 2026 hindi rin kayo dapat na ma-issuehan pa ng notice of delinquency, hindi po ba? Kapag ka po merong amnesty. Usapang Dahil Legal. binibigyan nga kayo ng pagkakataon na makapag-asikaso ng inyong amilyar. Algari Serad, magandang gabi sa iyo. At yung mga iba pang hindi natin nababasa, sasagutin ko po yung questions ninyo dahil medyo mahaba-haba weekend naman eh. So mabibigyan ko kayo ng mabibigyan ko ng panahon yung mga questions. Attorney, yes po, no problem naman dun sa heirs. Buhay pa rin po ang witness sa deed of sale na nakaperma nang binili ko yung property. Pwede na po ba akong magpa-survey? Pwede naman po ninyong pagsabayin yung pag-aayos ng inyong deed of sale at saka ng pagpapa-survey. Ayan. Para madaliin nyo na po, ma'am. No? Kasi kung sakasakali po at hindi pa po ninyo nababayaran yung capital gains tax or hindi pa nababayaran noong seller yung capital gains tax, abay ma'am, kamahal-mahal po ng penalties dyan. Usapang Legal. Magandang gabi sa inyo, Alex Adaundo, at yung iba pang mga questions. Maraming salamat po. Sasagutin ko po yan, pagka may pagkakataon ako. Ngayon weekend, masasagot ko yan for sure. No? Pero rin po kayong magpadala ng mensahe sa akin, bagaman at minsan may matagal akong sumagot, pero dun sa Attorney Rina Seco na page, sumasagot po ako doon. Bagaman at dahil marami pong nagsisik ng tulong, pero gusto ng privacy, nagpa-private message po sila sa akin. But one of these days, magpo-post na po ako doon ng mga Q&A para po mas maraming makabenefit at hindi lang yung nagtatanong. Para kung sakasakaling may parehong problema, ay matutulungan din po natin sila. Usapang Legal. Magsama-sama po ulit tayo on Monday. Nandito po ako on Monday and nandito din po ako sa January 1. Last episode na pala natin ng Usapang Legal for this year sa Monday. Pero magtutuloy-tuloy po ang ating program. At syempre, doon po sa mga magsha-shopping, ingat-ingat po yung bibili ng mga paputok. Meron po tayong restriction sa pagbili ng paputok. Meron pong ban yung sa mga specific na mga brand or uri ng paputok. Mag-iingat din po tayo at syempre pa, mag-celebrate po tayo ng New Year ng mas payapa. Usapang Legal. Odette Oxales at maraming iba pa, maraming salamat. At syempre, babati na rin ako Ate Lily Baradi. Happy birthday sa'yo, John Mariel Baradi. Today is his birthday, pamangkin ko po yan. At syempre, Ate Ching Seco Elag and family, Ate Lily Baradi and family, at syempre Ate Lucy Seco dyan sa Qatar, sa Bahrain. Happy New Year sa'yo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa walang sawa pong tumututok sa atin at patuloy na nakikinig, nagsishare ng ating mga talakayan. Maraming salamat po sa inyo. Nakasama po natin tonight si Jeric Barreto na napakaswerte sa raffle, si Ray Taladro na swerte din sa raffle, at si Norman Moraga na pinakaswerte sa raffle. Malas ako sa raffle ngayon eh. Ako pa ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH Usapang Legal. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.